Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay ang tungkol nga po sa di umano ay pagbitaw ni Chinita Princess at pagyakap sa desisyon ni Paula Avellino. So ano kaya ang nakapaloob sa usaping yan? Mamaya tatalakayin natin at pag-uusapan yan, pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Corazon Carillia, sabi niya dito, Ma'am Durs, kami mga solid fans ng Kimpo Forever. Wala kaming paniniwalaan sa mga bashers ng Kimpaw. Basta Ma'am Durs, masayang-masaya kami sa mga ganapo ayuda mo sa Kimpaw. Dito lang kami at hanggang dulo kaming nakasuporta sa kanila. Ingat na lang tayo lagi. God bless us all, always. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Corazon Carillia. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi. Hindi po tayo dapat maniwala or basta na lamang po magtiwala sa mga sinasabi ng mga bashers na yan. Kasi alam naman po natin na paninira lamang yan kay Kim and syempre kay Paula Avellino para sirain po yung tiwala natin at bitawan po natin sila na siyang hindi po mangyayari mga kakimpaw dahil kaya na po natin si Chinita Princess and Paulo. Malaki po ang tiwala natin sa kanila mga kakimpaw. Araw-araw po tayong nakatutok sa mga kaganapan po nila. Kaya ang mas paniniwalaan natin syempre ay yung may katawan. Hindi ang mga bashers na panaygawa lamang po ng kwento para po sirain si Kim and Paolo. Kaya tama po na wag tayong maniniwala dyan at wag tayong magpapadala sa mga kwento po nila, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Corazon Carillia. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to at tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa top 25 most handsome Filipino men, and pasok dito si Paulo Avellino. So hulaan nyo kung pang ilan si Paulo mga kakimpaw. Akala ko nga pang una pero iba po palang umako pa ng first spot kundi si Piolo Pascual. Pangalawa si Alden, pangatlo po si Enrique Hill, pang-apat Daniel, pang-lima Donnie Pangilinan, pang-anim James Reid, pang-pito Joshua Garcia at pang-8 si Paulo Avellino mga kakimpaw. So dapat siya ay sa first spot, 'di ba? Kasi pogi naman si Paulo mga kakimpaw, 'di ba? Alam naman natin at kitang-kita naman natin yung kapugian po na taglay ni Paulo. Actually, lahat naman sila ay pogi pero syempre, iba po ang dating ni Paulo mga kakimpaw. Pero siguro okay na yan, at least pasok po tayo sa top 10. Itong manok natin na walang iba kundi si Paulo Avellino, still congratulations pa din. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa headline po natin mga kakimpaw na kung saan ay merong binitawan nga daw si Chinita Princess at yiyakap niya po ang desisyon ni Paolo Avellino. Ayon kasi dito sa rang write-ups na lumabas, muling naging sentro ng usap-usapan sa social media at entertainment circles ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino matapos umugang ang balitang umano'y magkasama silang naninirahan sa isang condominium sa Bonifacio Global City habang hinihintay ang pagtatapos ng renovation ng kanilang sinasabing bagong bahay. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo tungkol sa naturang issue, hindi napigilan ng kanilang mga tagahanga ang mabigay ng kanilang reaksyon at espekulasyon. Marami ang nagsasabing lalo lamang nitong pinatibay ang paniniwala ng kanilang supporters na mas tumitibay pa ang relasyon ng dalawa sa pagdaan ng panahon. Samantalang bukod sa kanilang personal na buhay na patuloy na sinusubaybayan ng publiko, abala rin sina Kim at Paolo sa kanilang mga paparating na proyekto. Kabilang dito ang inaabangang romantic series na Cupino na inaasahang magbibigay ng panibagong kilig at emosyon sa kanilang mga tagahanga.
Malaki rin ang inaasahan ng marami sa proyekto dahil sa matagumpay na tambalan na naipakita na nila sa mga nauna nilang programa. Hindi lamang sa Pilipinas nakatuon ang kanilang mga aktibidad dahil meron din silang mga international engagements at fan events sa iba't ibang bansa. Patunay ito na patuloy na lumalawak ang kanilang impluensya at popularidad sa pandaigdigang entablado habang wala pang kumpirmasyon hinggil sa mga usap-usapan tungkol sa kanilang paninirahan sa BGC. Isang bagay ang sigurado, patuloy na sinusuportahan ng kanilang mga tagahanga ang tambalang Kimpaw, maging sa kanilang personal na buhay at sa kanilang patuloy na pag-abot ng mas mataas na tagumpay sa industriya ng showbiz. So yan po yung kumalat na balita nung nakaraan mga kakimpaw, di ba, na di umano ay magkasama daw po si Kim and Paulong nakatira sa isang condo sa BGC. Pero hindi pa naman po yan confirm. Isang usap-usapan pa lang yan mula po sa isang netizen na kumalat nga po sa mundo ng social media. Marami tuloy yung nagsasabi na baka daw desisyon ito ni Paulo na niyakap na lang daw ni Chinita Princess. Tapos itong mga nakaraan, diba, meron din mga bali-balita na binenta na daw or binitawan na ni Chinita Princess yung dati niyang tinitirahan mga kakimpaw. Yan ay mga bali-balita pa lamang pero wala pa pong kumpirmasyon na totoong binitawan nga ni Chinita Princess yan. Kasi knowing Chinita Princess, meron po siyang dugong Chinese na kung saan ang mga Chinese nga po ay hindi nagbebenta ng mga property. So, meron itong value po sa kanila talaga. Sentimental value na pag binili na, ayaw po nila itong pakawalan. Ayaw ipagbili or ibenta po sa iba. Kung baga kahit hindi po nila gamitin, gusto po nila i-stock lang dyan sa stock room, tulad ng mga gamit. So doon pa lang mga kakimpaw, masasabi po natin na hindi nagbebenta talaga ng mga gamit or property si Chinita Princess. Dahil may sentimental value po sa kanya mga kakimpaw, yung mga bahay or yung property na yun, lalo na bahay yun mga kakimpaw, na kung saan ay dyan sila bumuo ng memory ng mga kapatid niya, ng pamilya niya, na sama-sama po sila, kaya malabong ibenta yan ni Chinita Princess. And ano naman yung rason bakit ibibenta yun ni Chinita Princess, diba? Eh mukhang hindi naman po siya kinakapos mga kakimpaw eh. Ang dami po niyang endorsement shoot, ang dami niyang TV commercial, ang daming mga brand na kumukuha po sa kanya para i-endorso ito. At ito pa nga po yung bago mga kakimpaw, yung Pansit Canton na pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. Sobrang laki pong brand ng Pansit Canton or ng Lucky Me mga kakimpaw. Milyon-milyon talagang makukuha po nila dyan ni Paulo kung sakaling magkatotooman nga po yung mga balita na di umano'y pumirma daw si Kim and si Paulo at magkakaroon daw po ng TV commercial. Well, abangan natin ang malaking announcement na yan dahil for sure, mas malaki po ang TF nila dito. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.